Magandang gabi po sa ating lahat at narito naman po tayo sa isang gabi ng pagbubulay ng salita ng ating Panginoon. Ngunit bago po tayo magpasimula sa pagbubulay ng salita ng ating Panginoon, inaanyayahan ko po muna kayong manalangin at tayo po'y yumuko. Aming Panginoong Diyos na makapangyarihan sa lahat, lumalang na langit at lupa, kami po ay narito sa inyong harapan, Panginoon, nagpapakumbaba, humihingi, Panginoon, ng katalinuhan na nanggagaling sa inyo, O Diyos, upang sa aming pagbubulay ng iyong salita, patuloy, Panginoon, ang hiling namin ng karunungan, Panginoon, na nagmumula sa inyo, at bukas na puso't kaisipan, Panginoon, upang tanggapin, O Diyos, anuman ang aming mapag-aaralan, anuman ang aming mapag-uusapan, Panginoon, at anuman ang aming matatanggap mula sa inyong mga salita, patuloy, Panginoon, ay aming maisapamuhay ito, at patuloy namin maibahagi, Panginoon, sa aming mahal sa buhay, sa aming mga kaibigan, sino ang makasalamuha namin, Panginoon, at magamit namin ito sa pang-araw-araw ng buhay namin. Salamat po, O Diyos, dahil patuloy kang nandyan para sa amin. Binibigyan kami, Panginoon, ng mga salita mo na siya nagagamit namin sa aming buhay, Panginoon, upang patuloy kami magtagumpay at patuloy, Panginoon, na kami lumago sa pananampalataya sa iyo. Hiling namin, Panginoon, na ikaw, Panginoon, ang manguna sa aming pag-uusapan. Hiling po namin ang banal na Santong Espiritu ang siyang patuloy, Panginoon, na lumukob at maging kaisa namin, Panginoon, sa pagbubulay ng iyong mga salita. Sa aming mapag-uusapan ngayon, sa gabing ito, Panginoon, hiling namin na ikaw ang maitaas, kami maibaba, Panginoon, at patuloy na makita mo, Panginoon, ang laman ng aming puso't kaisipan, O Diyos, na ikaw ang nais namin maitaas. At tanggapin sa araw na ito, Panginoon, upang lalo kami mapagpala sa mga salita mo. Salamat po, Panginoon. Purihin ka, O Diyos. Ito ang amot-samot dalangin sa tayong pangalan mo, aming Panginoong Sus. Ang natin magsabi ng Amen. Ngayon po, ang pag-uusapan natin ay ang blessings. Ito po ang pinakapamagat ng ating usapin ngayon na ang pagpapala mula sa Panginoon. At nakuha ko po ang topic na to na nangusap mismo sa akin ang Jeremiah 29:11. At sa MBB version po or sa Tagalog version, sabi niya, sapagkat batid kong lubos ang mga plano ko para sa inyo. Mga planong hindi ninyo ikakasama, kundi para sa inyong ikakabuti. Ito'y mga planong magdudulot sa inyo ng kinabukasang punong-puno ng pag-asa. Opo, napakaganda ng binigay sa atin ng Panginoon na verse po ngayon sa gabing ito na ang Jeremiah 29:11 na mismo nangungusap mismo sa akin or hindi man sa akin kundi sa mga kapwa ko rin na mga kapatid, kagaya po ng mga sa inyo na nakikinig ngayon via live stream po, no, yung paano ka ba pinagpala ng Panginoon or paano ba pinaparana sa iyo ang pagpapala ng Panginoon. At ano ba ang plano ng Diyos? No po, bakit pinagpapala niya tayo? Ano ba yung plano ng Diyos? Bakit binibigay niya yung mga blessings para sa atin? Ang may dalawang klase po kasi ng blessings na tinutukoy. No po. Ang unang blessings po ay yung good blessings. At ikalawa pong blessings ay yung bad or trial blessings. Ngayon po, ang gusto kong pag-usapan muna natin sa first point po ay yung good blessings. Sabi niya po sa ating binasang text na ibinigay sa atin na po, sapagkat batid kong lubos sa mga plano ko para sa inyo, mga planong hindi ninyo ikakasama, kundi para sa inyong ikakabuti. Meaning po, kaya ibinigay sa atin ng Diyos ang mga blessings na to ay para sa ikabubuti natin. Para tayo ay batid ng Diyos yung mga plano niya para sa atin, para lalo tayong lumago, para lalo tayong mamuhay ayon sa kanyang nais. At sabi naman po sa Philippians chapter 4 verse 19, at buhat sa hindi maubos na kayamanan ng Diyos, ibibigay niya ang lahat ng inyong kailangan sa pamamagitan ni Hesus Kristo. Tayo po na mananampalataya na tinanggap na natin ng Diyos Ama, Diyos Anak at Diyos Espiritu Santo, na
dahil mananampalataya na tayo, binibigay sa atin ng Diyos ang hindi maubos na kayamanan niya. Napakaganda po ng binanggit dito. Hindi maubos. Ibig sabihin pala, dahil mayaman na ang Panginoon, binibigyan niya sa ating mga anak niya ang pagpapalang para sa atin. Binibigay ng Diyos ang mga pagpapala na nararapat ayon at nauukol para sa atin. Kaya ganito po ang mga sitwasyon natin ngayon sa buhay. At unang pagpapala po na ibinibigay sa atin ng Diyos, una po ay ang buhay. Napakaganda po. Una ang buhay. Sa araw-araw po or hindi ka pa man pinaplano ng nanay at tatay mo or ng mga ninuno natin na po, binigyan na tayo. Nakatakda na ang buhay na to para sa atin. Binigay na ng Diyos ang buhay na to para sa atin. Hindi magiging posible na magkaroon ka ng buhay kung hindi nagkakilala ang nanay at tatay mo. Hindi ka magkakaroon ng buhay kung hindi sila nagtagpo at hindi tinakda ng Diyos na sila'y magtagpo. Dahil tinakda ng Diyos na sila'y magtagpo, magmahalan, maging iisa, kaya ka lumabas at nagkaroon ng buhay sa mundong ito. Dahil plano po yan ng Diyos at binigay sa atin yan ng Diyos na pagpapala. Unang pagpapala po yan ay binigay sa atin, ang buhay natin ngayon. At araw-araw po na binibigyan ka ng buhay ng Panginoon, isang pagpapala po yan para sa atin. Ikalawang pagpapala po, yung wealth natin. Yung financial, yung trabaho mo, yung bahay at lupa, yung kotse mo, kung ano mang meron ka ngayon na mga pagpapalang tinatamasa mo, galing po sa Diyos yan. Ikalawang pagpapalang binigay sa atin ng Diyos. Kung ano man yung natatamasa mo ngayon, mga kapatid. Kaya pagpasalamat mo yan dahil meron ka. At kung wala ka man ng mga bahay, lupa, kotse, or anuman mga bagay sa mundong ito, pinagpala ka pa rin ng Panginoon dahil alam ng Diyos kung ano yung makakabuti para sa'yo. Ikatlo pong pagpapalang binigay sa atin ng Diyos, ang pamilya. Napakaganda po, ang pamilya. Kung saan ka kabilang na pamilya ngayon, binigay ng Diyos yan sa'yo. Dahil dyan, alam ng Diyos kung saan ka mapapabuti at saan ka mamahalin ng pamilya mo. Ibinigay ang mga taong nasa paligid mo, ibinigay ang nanay at tatay mo, mga kapatid mo, lola at lola mo. Dahil dyan ka nararapat at dyan ka pinagpapala ng Panginoon. Hindi mo masasabing hindi ka pinagpapala ng Panginoon sa mga magulang mo, mga kapatid mo, dahil lamang minsan pinapangaralan ka nila, minsan pinagbabawalan ka nila. Pinagpapala ka pa rin po. Dahil sa mga pagpabawal na yan, dahil sa mga pangaral na yan, mahal ka nila. Diyan po nila pinapakita yung pagmamahal nila sa iyo. Na itinutuwid ka, ayaw kanila magkamali dahil minsan or siguro no, na napagdaanan na nila yung mga ganyang bagay na nakikita sa iyo. At ayaw na nilang papagdaanan mo ang mga bagay na yan upang hindi ka po maghirap or hindi ka dumaan sa mga paghihirap na pwede mangyari para sa iyo at hindi ka mapahamak sa buhay mo. At sa lahat po ng blessings na yan na ibinigay at ibinibigay sa atin ng Diyos, ito naman po ang kanyang hinihingi sa atin. Ang sabi po niya sa Malakay, no po, magsipagbukas po tayo sa Malakay chapter 3 verse 10, no po, Malakay. Malakay chapter 3 verse 10. Ang sabi niya po sa Malakay chapter 3 verse 10, dalhin ninyo ng buong buo ang inyong mga ikasampung bahagi sa tahanan ng Diyos upang matugunan ang pangangailangan sa aking tahanan. Subukin ninyo ako sa bagay na ito kung hindi ko buksan ang mga bintana ng langit at ibuhos sa inyo
ang masaganang pagpapala. Napakaganda po na sinabi niya dito. Ito lang po ang hinihingi ng Diyos para sa atin, na isa sa mga hinihingi ng Diyos para sa atin ay dalhin natin ng buong buo ang ating mga 10 bahagi ng tahanan natin, or ang ating 10% na hikapu para sa Kanya, sa Kanyang tahanan, upang masuplayan ang pangangailangan po ng Kanyang mga simbahan, ng mga gawain ng simbahan, para po lumago lalo at maabot ang kagaya ng mga ganitong gawain para sa atin na mananampalataya at sumusunod sa Panginoon. At sinabi ng Diyos na ibigin natin ang 10 utos dahil ang pagpapalang binibigay sa iyo ng Diyos financially ay galing din sa Kanya. Sabi nga po kanina sa ating nabasa, ang mayaman ng Diyos. Mayaman po ang Diyos. Hindi niya kailangan yung pera natin. Pero dahil hinihingi niya ang 10%, dahil nanggaling po sa Kanya kung saan nanggaling ang pera natin or yung yaman natin. Saan po nanggaling ang kinikita natin, yung trabaho natin ay galing sa Diyos. Kaya hinihingi niya po yung 10% para matustusan naman din po ang mga gawain ng mga simbahan. At maabot po ang mga taong kailangan abutin or ang mga gawain ng simbahan na kailangan supplyan po ng financial. Diyan po kinukuha ang mga pinagtutustos sa gawain ng mga simbahan sa ating 10 bahaging ibinibigay sa simbahan. At punta naman po tayo sa second point. Sabi niya dun sa unang point natin kanina, good blessings. Ibig sabihin, pinaranas na sa atin ng Diyos ang good blessings. Sa ikalawa naman po, yung bad or trial blessings. Bakit po kaya tinawag na trial blessings? Sabi niya po sa Santiago or sa James chapter 1, magsipagbukas po tayo sa Santiago chapter 1 verse 13 and 14. Ganito po ang sinasabi. Huwag sabihin ni naman na tinutokso siya ng Diyos kapag siya'y dumaranas ng pagsubok, sapagkat ang Diyos ay hindi maaring matukso at hindi rin naman siya tinutokso ng kahit sino. Sabi po ng verse 14, natutokso ang tao kapag siya'y naakit at nagpapatangay sa kanyang sariling pagnanasa. Ang linaw po ng sinabi sa verse 14, natutokso ang tao kapag siya'y naakit at nagpapatangay sa kanyang sariling pagnanasa. Pag po natatangay tayo ng mga maling pagnanasa pala natin, dun pumapasok yung mga pangit na bagay sa atin. Dahil kagustuhan natin ang umiiral, dahil naisin natin ang umiiral at hindi naisin ng Panginoon, kaya tayo nasasadlak sa mga hindi magagandang bagay at napupunta sa hindi magandang pagpapala ng Panginoon. Galing po, sabi nga po kanina, hindi nanggagaling sa Diyos ang mga panunukso, ang mga problema na yan. Galing po yan kay Satan. Yes po, galing kay Satan. But God's allow Satan to do these trials sa ating buhay para po tumawag tayo sa Panginoon, para lalo tayong lumalim sa pananampalataya sa Kanya, at para po lalo tayong lumago sa pananampalataya natin o sa buhay natin bilang isang mananampalataya. Kaya binibigay sa atin ang mga trials na yan, ang mga problema na yan, para po lalo tayong lumago sa pananampalataya natin at lalo tayong lumapit sa Panginoon. Na hindi tayo mananangas sa sarili nating kalakasan, hindi tayo mananangas sa sarili nating katalinuhan, kundi hinihingi pa rin natin po yung provision at yung kagustuhan ng Panginoon, yung plano niya para sa atin. Sabi nga po, God's plan is the best plan for us. Hindi po ang plano natin ang pinaka-the best sa atin. At nakakalungkot minsan isipin po na dahil sa mga trials or struggles or sa mga pagsubok na pinagdaraanan natin sa buhay, mayroong mga taong una po, pinaka
napakasakit isipin na nagpapakamatay sila dahil sa mga problemang ito na kanilang pinagdaraan. Nagpapakamatay sila sa bigat ng kanilang nararanasan, na feeling nila iniwan sila ng Diyos, pinabayaan sila ng Diyos. Ikalawa po, sinisisi nila ang Diyos sa mga nangyayari sa kanilang buhay. Napakasakit din pong isipin ito na sisisihin mo ang Diyos bilang isang tao dahil sa mga ganitong sitwasyon sa buhay mo. Sinasabi mo na pinapabayaan ka ng Diyos. Bakit sa iyo ibinibigay ng Diyos ang mga ganitong mga bagay, mga ganitong sitwasyon na pwede naman sa ibang tao na lang. Kaya nga po pinili ka ng Diyos dahil alam ng Diyos na mapagtatagumpayan mo ang bawat problemang binibigay niya sa iyo. Amen? Yan po ang ikalawa. Ang ikatlo naman po ay ang depression. Pwede rin po kasi ang depression ay pumapasok sa pagpapakamatay. Meron naman po ang pinapasukan din naman ng depression ay yung nasisiraan ng bait or nawawala sila sa kanilang katinuan. Depression po na nasisiraan sila ng bait or nawawala sila sa katinuan dahil hindi na nila kaya, hindi na kaya ng kanilang isipan ng bugso ng damdamin na dalhin ang kanilang mga problema, ang kanilang mga nararanasan. Kaya, ikatlo pong nagiging factor na nakakalungkot isipin ay yung mga ganitong bagay dahil hindi sapat ang kanilang pananampalataya, kaya sila nawawalan ng pag-asa sa kanilang buhay at hindi kinakaya ng kanilang puso't isipan ang mga nangyayari sa kanilang buhay. Ay kaapat po, nagpipray ka pero may pag-aalinlangan. Yung tumatawag ka sa Panginoon, nagpipray ka nga pero yung puso mo puno naman ng alinlangan na sasagutin ba ng Diyos ang panalangin mo? Tutuparin ba ng Diyos ang kahilingan mo sa panahon na kailangan mo na? Lalong-lalo na sa mga panahon na sasabihin natin lubog ka sa utang or kailangan mo ng karamay sa buhay or iniwan ka ng mahal mo sa buhay. Yung mga ganun pong mga bagay na nagpipray ka pero yung puso mo puno ng alinlangan na hindi ka nagtitiwala sa Diyos sa kanyang magagawa at gagawin sa iyong buhay. Yun po yung mga bagay na nagiging dahilan or kadahilanan na napakasakit isipin na sa mga problema lamang na yun ay nawawalan sila ng tiwala sa Panginoon. At sabi po, bakit nga ba nagkakaroon tayo ng mga trials sa buhay? Yung mga ganong mga tanong. Bakit kailangan pa natin dumaan sa mga problema? Bakit pa natin kailangan dumaan sa mga trials? At inaanyahan ko po ulit kayo magsipagbukas sa Jeremiah chapter 17 verse 10. Ano po? Sabi niya sa Jeremiah chapter 17 verse 10, ako si Yahweh ang sumisiyasat sa isip at sumasaliksik sa puso ng tao. Ginagantimpalaan ko ang bawat isa ayon sa kanyang pamumuhay at ginagantimpalaan ko ayon sa kanyang ginagawa. Ang ganda po ng verse na to. Sinasabi ng Diyos na sinisiyasat niya ang puso't isipan ng tao. Sabi nga ng isang kanta, puso ko iyong sinisiyasat. Napakaganda po yung kanta na yon na sinasabi, ang landas ko'y iyong alam. Ang mga plano po natin sa buhay, hindi pa man po natin yung pinaplano, hindi pa man po natin yung iniisip, hindi pa man po natin yung ginagawa. Alam na po ng Diyos ang mga gagawin natin at iisipin natin. Kaya wala po tayong maitatago sa Kanya. Kahit sabihin natin, yung puso natin nagtitiwala sa Diyos, pero yung isip mo nagtitiwala sa Diyos, pero yung puso mo may takot at may pangamba, dun po minsan nagiging struggles din yan, na tinitignan din po ng Diyos ang puso mo, hindi lamang po ang isip mo. At hindi lamang po minsan din ang puso mo tinitignan ng Diyos, kundi pati ang puso mo, ang isip mo. Kaya pareho pong tinitignan ng Diyos ang puso't isipan natin kung patuloy tayo nagtitiwala
sa Kanya. Kaya patuloy po nating ibigay sa Panginoon ang ating buong pagkatao, ang ating puso't kaisipan para sa Kanya. Dahil siya lamang din po ang makakapagbigay lunas sa ating mga problema. Kaya niya po binigay yan dahil alam niya po ang pananampalataya natin sa Kanya ay higit na mas malaki kaysa sa mga problema na yan. Na alam ng Diyos na mapagtatagumpayan natin basta't magtitiwala tayo sa Kanya. Dahil ang blessings po ng Panginoon na ibinibigay niya sa atin ay laging nandyan. Kaya nga po, pala tayo nagkakaroon ng mga trials dahil sa ating mga ginagawa. Sabi nga po ng kasabihan, kung ano ang iyong tinanim, siya ang iyong aanihin. At hindi naman po dahil tinanim mo ngayon mo na rin po aanihin. Minsan po, pag tinanim mo ngayon, past few months, few weeks, few years, dun mo pa lamang po makikita ang output ng iyong ginagawa or yung bunga ng iyong mga ginawa ngayon, ng iyong tinanim ngayon sa iyong buhay. Sabi nga po, pag nagtanim ka ng mabuti, mag-aani ka ng mabuti, at kung nagtanim ka ng masama, mag-aani ka ng kasamaan. Sabi nga din po ng message ni Pastor Jimmy sa ating sa series niya po ngayon, recall your past. Kaya ganyan po ang pinagdaraanan mo ngayon dahil sa ginawa mo sa mga nakalipas na araw or mga nakalipas na buwan or taon. Hindi kagagawan ng Panginoon ng kung anong meron ka ngayon, kapatid. Kagagawan mo yan. Ginusto mo yan. Dahil yan yung ginawa mo ngayon or ginawa mo nung nakaraan, kaya ganyan ang sitwasyon mo ngayon. Kaya nga po, sabi nga po, kaya nga tayo may isip para isipin natin ang ating mga gagawin para sa kinabukasan. Alam natin na maganda ang mga kalalabasan. Sabi nga din po ng isang kasabihan, think before you click. Dahil pag kinlik mo na po yan sa internet at na-publish na po yan sa publiko, hindi mo na po yan may edit or hindi mo na po yan madidelete. Mababasa na po yan ng mga ibang tao. At hindi mo na may babalik yung panahon nung panahon na yun, nung bago mo po siya ipinost in public. Ganon din po sa buhay natin. Bago natin gawin, isipin po muna natin kung makakabuti po ba ito sa atin o hindi. At sabi niya po sa James or Santiago chapter 1 verse 12, sa Tagalog pa rin po, pinagpapala ang taong nananatiling tapat sa kabila ng mga pagsubok, sapagkat matapos niyang malampasan ang pagsubok, tatanggap siya ng gantimpala sa Diyos. Ito po yung pangako sa atin ng Panginoon sa mga nagtitiis at patuloy na nagtatagumpay sa mga kapighatian, sa mga pagsubok. Ito po yung binigay niya sa atin na napakagandang verse. Pinagpapala ang nananatiling tapat sa kabila ng kanyang mga pagsubok. Sapagkat, sabi niya po, matapos niyang malampasan ang mga pagsubok, tatanggap siya ng gantimpala ng buhay. Hindi lang po gantimpala ng buhay, kundi gantimpala para sa lahat ng napagtiisan mo, para sa iyo na nilaan ng Diyos para sa atin. At kaya nga po, balik tayo sa ating main text sa Jeremiah 29:11. Ano man yung sitwasyon meron tayo ngayon, mga kapatid, sagana ka man, meron ka man masakit na pinagdaraanan ngayon, or anuman pagsubok meron ka, ituring mong lahat yan na blessings mula sa Panginoon. Sabi nga ng ating main text na binigay sa atin ng Panginoon, yung Jeremiah 29:11, ang sabi niya po, sapagkat batid kong lubos ang mga plano ko para sa inyo. Mga planong hindi ninyo ikakasama, kundi para sa inyo ikabubuti. Ito yung mga planong magdudulot sa inyo ng kinabukasang punong-puno ng pag-asa. Ibig sabihin, lahat ng mga pinagdaraanan mo ngayon, pagsubok man yan, kasaganahan man yan, lahat po ng yan, pagpapala ng Diyos para sa atin.
ibinigay ng Diyos ang mga pagpapalang yan sa atin. Dahil yan po ay para sa atin. Para lumugo ka bilang isang Kristiyano o bilang isang mananampalataya upang lalo tayong lumapit sa Panginoon. At lalong-lalo na po na binibigay sa atin ng Diyos ang mga pagpapala dahil lubos na ang plano ng Diyos para sa atin ay para sa ating ikabubuti. Ngayon po, nasa sa atin na, mga kapatid, kung paano natin tatanggapin ang mga pagpapalang ito. Pag natanggap mo ba ang pagpapala, itatanim mo ba ito para sa ikalalago ng pananampalataya mo at para sa ikabubuti ng kapwa mo? Or gagamitin mo ito sa mga walang kabuluhang bagay? Or pwede naman na bawin ito or maging dahilan ng mga pagpapalang binibigay ng Diyos na to para lalo kang maghirap or dumaan sa hirap. Yung mga ganun bagay lang po. Sabi nga po, life is a choices. Choice mo po kung anong gagawin mo sa buhay mo at sa binigay na pagpapala sa iyo ng Diyos. Kaya patuloy na in-encourage ko po kayo na ang bawat binibigay na buhay sa atin ng Panginoon, sa binibigay na pagpapala sa atin ng Panginoon, gamitin natin ito upang lalo pang mapagpala ang mga ibang tao, ang simbahan ng Diyos, ang tahanan ng Diyos, at ang buhay natin na maging pagpapala sa mga hindi pa nakakilala sa Panginoon. Salamat po at patuloy na pagpalain tayo ng Panginoon sa mga darating na araw, darating na buwan, at sa ating buhay na lalo tayong higit na maging pagpapala din sa Diyos na ibalik natin ang kapurihan para sa Kanya, mga kapatid. Patuloy ko po kayong inaanyayahan na sa bawat ibibigay sa atin ng buhay ng Panginoon, lagi natin sa alang-alang na ang buhay na binigay sa atin, ito po ay hiram lamang. Gamitin natin na isang pagpapala ng pagbabalik, tanaw at loob para sa ating Panginoon. Isang pribilehiyo na mabigyan ulit tayo ng isa pang buhay sa pang-araw-araw ng buhay natin para makagawa sa Panginoon. Be a blessing to everyone, sa ating mga kapatid, sa ating pamilya, sa ating kapwa mananampalataya, at lalong-lalo na po, maging blessings tayo sa ating Panginoon na ibinigay na blessings niya sa atin, yung buhay na to. Salamat po, purihan ng Panginoon, at inaanyayahan ko po kayo na yumuko at manalangin, na ibalik sa Panginoon ang pagpupuri na ibinigay niyang blessings para sa atin. Patuloy aming Ama, kami nagpapasalamat sa ibinigay mo sa amin ng pagpapalang salita mo, O Diyos. Napakaganda po, Panginoon, ng mga ibinigay mo sa amin mga salita. Na anuman yung pinagdaraanan namin ngayon, Panginoon, maganda man o hindi, nasa pagsubok man kami, Panginoon, o nasa paghihirap, nasa kasaganahan, Panginoon, nasa kasiyahan man, patuloy, O Diyos, ito'y binigay mong pagpapala sa amin. Dahil meron kang ginagawa sa aming buhay, O Diyos. Salamat po, Panginoon, dahil patuloy na nariyan ka para sa amin. Gumagawa ka, O Diyos, sa aming buhay. Upang lalo po kaming lumago, lalo kaming lumapit sa iyo, at hindi kami manangan, Panginoon, sa sarili naming kalakasan, sa sarili naming katalinuhan, kundi sa iyo lamang, O Diyos, na nagbibigay ng pagpapalang buhay sa amin. Nagbigay ng pagpapalang anuman meron kami. Nagbigay ng pagpapala anuman yung mga natatamasa namin ngayon, Panginoon. Salamat po, O Diyos. Patuloy na pagpalain mo, Panginoon, ang bawat isa sa amin. Lalong-lalo na ang aking mga kapatid. Anuman meron silang sitwasyon ngayon, O Diyos, patuloy mo silang pasaganahin. Patuloy mo silang bigyan ng kapanatagan ng loob. Patuloy silang lumapit sa iyo, Panginoon, na may pagpapakumbaba. Dahil alam namin, Panginoon, sa lahat ng aming gagawin, ikaw ang nakakitang higit at nakakilala sa amin. Kaya binabalik po namin sa iyo, Panginoon, ang lahat ng aming nagawang pagkakamali. Patawarin mo kami, Panginoon. Humihingi kami ng kalinisan, nagpapakumbaba kami, Panginoon. Inaamin namin sa aming sarili, Panginoon, na isa kaming makasalanan, na nagkamali, Panginoon. Ngunit hindi nawa, Panginoon, maging dahilan ito upang patuloy, Panginoon, magkamali kami. Kundi maging daanan ito upang lalo kaming matuto sa aming buhay, na lalo kaming lumago, Panginoon, sa mga binibigay mo sa aming mga trials, problems, Panginoon.
kapagsubukan, O Diyos, at mga kasaganahan, Panginoon, upang makita namin ang aming sarili, Panginoon, na ang lahat ng meron kami ay nanggagaling sa inyo, O Diyos. Kaya patuloy, Panginoon, nagpapasalamat kami sa lahat ng iyong ginagawa sa aming buhay. Patuloy niyo pong pagpalain ang bawat araw namin na ibibigay mo sa amin, Panginoon, ng hiram na buhay na to. At patuloy namin makita ang aming sarili, Panginoon, sa takdang panahon na makasama ka namin dyan sa iyong tahanan, Panginoon. At may paghanda mo kami ng matitirahan dyan upang malaya kami makapagpuri at malaya kami makasamba sa iyo araw-araw, Panginoon. Salamat po, Panginoon. Kaya binabalik na po namin sa iyo ang pinamatas na papurit pasalamat, pagdakila, O Diyos. Sa tanging pangalan mo, ang Panginoong Hesus. Ang lahat magsabi ng Amen. Amen.